Lian, kailangan ako ni Cheska. Ikaw? Bali lang ang binti mo, buhay ka pa. Pero si Cheska, hindi siya makahinga dahil sa shock. Huwag ka namang makasarili. Iyan ang huling mga salitang narinig ko mula kay Rafael, ang lalaking inalayan ko ng 6 na taon ng aking buhay. Habang nakahiga ako sa malamig at amoy disinfectating sahig ng emergency room, pinanood ko ang unti-unting paglaya ng kanyang mga hakbang. Hindi niya nalingon ang duguan kong binti. Mas pinili niyang takbuhan ang responsibilidad para sa isang peking luhang galing sa matalik kong kaibigan na si Cheska. Sa gabing iyon, habang tinitiis ko ang bawat hiwa ng kirot sa aking katawan, isang litrato sa social media ang tuluyang bumasag sa aking pagkatao. Doon ko nakita si Rafael, nakangiti at masaya sa gitna ng party na dapat ay para sa akin. Hawak niya ang kamay ni Cheska at sa daliri ng aking kaibigan ay kumikinang ang singsing na ipinangako niyang ibibigay sa akin. Ninakaw nila ang lahat. Ang aking disenyo, ang aking pinaghirapang kumpanya, at ang aking kakayahang lumakad. Iniwan nila akong tila isang basurang itinapon sa bangin ng busay. Akala nila ay natapos na ang laban nang mawalan ako ng lakas. Akala nila ay mananatili ako nakadapa sa lupa habang tinatamasa nila ang yaman at kapangyarihang galing sa aking pawis. Pero nagkakamali sila. Dahil ang bawat hakbang ko pabalik, ang bawat patak ng luha sa aking pag-iisa sa buhol ay magiging metsa ng kanilang pagbagsak. Hindi lang ako babalik para lumakad muli. Babalik ako para bawiin ang bawat piraso ng danggal na kinuha nila. Saksi ang langit. Sa oras na tumayo ako sa sarili kong mga paa, titiyakin kong sila naman ang luluhod sa harap ko. Ito ang kwento ni Lian Mercado. Isang kwento ng pagtataksil, pagbangon, at ng tamis ng husti. Yan naghihintay sa dulo ng mahabang kalsada. Lian, kailangan ako ni Cheska. Ikaw? Bali lang ang binti mo, buhay ka pa. Pero si Cheska, hindi siya makahinga dahil sa shock. Huwag ka namang makasarili. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa aking puso. Mas masakit pa kaysa sa matinding kirot ng aking bali. Nasa stretcher ako sa gitna ng magulong emergency room ng Cebu Doctors Hospital, habang si Rafael, ang lalaking 6 na taon kong minahal, ay lumalayo. Pikit mata akong tiningnan ang kanyang likod na unti-unting lumiliit, tinatalikuran ang aking pagdurusa. Sa kabilang banda ng pasilyo, nakita ko si Cheska, ang matalik kong kaibigan, na nakaupo sa isang silya at kunwari ay humahagulgol. Ang grama niya ay mas malakas pa sa sirena ng ambulansya. Sapat para kalimutan ni Rafael ang isang babaeng duguan at nangangailangan ng agarang operasyon. Rafael! Ang papeles! Kailangan mo itong pirmahan! Sinubong kong sumigaw, ngunit ang boses ko ay naging mahina na bulong dahil sa sakit. Kailangan kong maoperahan agad o baka tuluyan nang mawala ang kakayahan kong lumakad. Si Rafael lang ang may karapatang magbigay ng pahintulot bilang aking kinakasama. Ngunit nagbingi-bingihan siya. Sa halip, lumuhod siya sa harap ni Cheska, inalo ito, tila siya ang biktima sa sitwasyong ito. Ang buong katawan ko ay nanginig sa galit at hinanakit. Paano niya ako magagawang iwan sa ganito? Matapos ang lahat? 6 na ton. 6 na ton kung inila ng aking buhay sa kanya at sa aming pangarap. Mula sa maliit na inuupahang kwarto, binuo namin ang Mercado Castillo Designs. Ako ang nagdisenyo, gumuhit ng mga pangarap, nagpuyat para lang makabuo ng perpektong blueprint. Siya ang humaharap sa kliyente, nagsasalita, kumukuha ng kredito sa bawat tagumpay. Kasama rin namin si Cheska, ang kaibigan kong pinagkatiwalaan ko ng aming pinansyal. Tinuring na parang kapatid. Palagi kong sinasabi kay Rafael, tayo ang magkatuwang sa buhay at negosyo. Palagi naman siyang sasagot, oo darling, ikaw ang utak, ako ang boses. Ngunit na yon, wala na siyang boses para sa akin. Isang matandang nurse ang lumapit. Ang kanyang muka ay puno ng awa. Ma'am, kailangan na po natin. Walang pwedeng pumirma sa inyong behalf kung hindi kayo ang mag-iisip. Iniabot niya ang ballpen at ang form sa akin. Ang kamay ko ay nanginginig. Halos hindi ko mahawakan ng panulat. Hindi ko man lang alam kung ano ang nilalaman ng papeles na yon, basta kailangan kong pumirma. Ang pakiramdam na mag-isa sa gitna ng ganitong kaguluhan ay mas mabigat pa sa sakit sa aking binti. Ma'am Lian, may nahulog po sa inyo. Isang batang intern ang lumapit, may hawak na sirang cellphone. Ibinigay niya sa akin ang phone.
Ang screen ay basag. Ngunit maliwanag pa rin ang notification. Rafael Castillo tagged you in a post. Sa gitna ng dilim at sakit, lumiwanag ang mukha ni Rafael. Nakangiti, hawak ang braso ni Cheska. Ang larawan ay galing sa isang party na may caption, "Celebrating a new milestone." Ang partido na dapat ay para sa amin, para sa aking matagumpay na disenyo na nanalo sa isang malaking proyekto. Ang pagtataksil ay sumalubong sa akin, hindi sa kama, kundi sa isang maruming ospital. At sa daliri ni Cheska? Kumikinang ang singsing na ipinangako ni Rafael sa akin noong nakaraang buwan. Ang singsing na sabi niya ay isusuot ko sa aming engagement party. Ang aking mundo ay gumuho sa isang iglap. Pilit kong binasa ang mga salita sa kontrata ng pag-operasyon. Ang mga linya ay naghalo sa aking mga luha. Kung ang isang lalaki ay kayang iwanan ang isang babae sa ganitong kalagayan, ano pang hindi niya kayang gawin? Kailangan kong maging matatag. Para sa sarili ko. Pinirmahan ko ang papel. Ang bawat stroke ng panulat ay isang pahayag ng aking kalayaan mula sa kanya. Pagkatapos ng ilang oras na tila, walang katapusan sa loob ng operating room, nagising ako na may bandage sa aking binti. Ang kwarto ay tahimik. Tanging ang tunog ng monitor ang naririnig. Walang Rafael, walang Cheska. May nurse na lumapit at binigyan ako ng tubig. "Ma'am, may text message po kayo." Iniabot niya sa akin ang aking cellphone. Nag-aalinlangan kong binuksan ito. Isang mensahe mula kay Rafael. "Huwag kang mag-alala. Ang kontrata sa resort ay napirmahan na ni Cheska. Hindi ka kasi available. Magpagaling ka." Ang huling linya ay humantong sa isang masakit na konklusyon. Hindi lang nila ako iniwan sa ospital, ninakaw na rin nila ang pinakamalaking tagumpay ng aking buhay. 3 araw pa lamang pagkatapos ng operasyon. Ngunit tila gusto na akong palayasin ng tadhana sa puting kwartong ito. Habang nakaupo ako sa gilid ng kama, pilit kong inaabot ang aking laptop na nasa ibabaw ng maliit na lamesa. Sa kabila ng matinding kirot sa aking binti na binalutan ng bakal at semento, may mas matinding hapdi ako nararamdaman sa aking dibdib. Kailangan ko makapasok sa system ng kumpanya. Kailangan kong bawiin ang resort project bago maging huli ang lahat. Ngunit nang itype ko ang aking password, isang pulang babala ang lumitaw sa screen. "Access denied. Your account has been deactivated." Nalaglag ang aking balikat. Pakiramdam ko ay unti-unti akong binubura sa kumpanyang ako mismo ang nagtatag. Eksaktong bumukas ang pinto. Pumasok si Cheska na animoy modelong rumarampa sa fashion show. Nakadress siya ng kulay pula, ang buhok ay perpektong nakaayos, at sa kanyang daliri ay kumikinang ang singsing na dapat ay sa akin. Sa tabi niya ay si Rafael na hindi man lang makatingin ng diretsyo sa aking mga mata. "Bes! Oh, bakit ka umiyak? Masama ba ang pakiramdam mo?" Lumapit si Cheska at naglapag ng isang basket ng prutas sa gilid ko. Ang boses niya ay punong-puno ng peking pag-aalala. Ang uri ng boses na dati ay itinuturing kong musika, ngunit na yon ay parang kalansing ng kutsilyo. "Bakit nakalok ang account ko, Cheska? Anong ibig sabihin nito?" Diretsahang tanong ko. Pilit kong pinatatag ang aking boses sa kabila ng panginginig. Tumingin si Cheska kay Rafael bago bumalik sa akin nang may mapait na ngiti. "Lian, intindihin mo naman ang sitwasyon. Nagkaroon ng emergency board meeting kahapon. Dahil sa aksidente mo, hindi mo na kayang gampanan ng tungkulin mo bilang chief designer. At based sa audit na ginawa ko, may nakita kaming malaking butas sa pondo ng proyekto." "Anong audit? Anong butas?" Sigaw ko. 6 na taon nating pinatakbo ang kumpanyang ito. Alam niyo na bawat sentimo ay napupunta sa mga supplier? Dito na suminghit si Rafael. Humakbang siya palapit at naglapag ng isang makapal na folder sa ibabaw ng aking kumot. "Lian, wag na nating pahabain ito. May mga dokumento rito na nagpapatunay na nag-transfer ka ng pera sa isang personal na account sa Bohol. Milyon-milyon ang nawawala at ikaw lang ang may access sa accounts na yon." "Nagsisinungaling kayo. Wala akong account sa Bohol." Giit ko habang mabilis na binubuklat ang mga papel. Ang mga pirmang naroon, kamukhang-kamukha ng pirma ko. Ngunit alam kong hindi ko nilagdaan ang mga yon. Tumingin ako kay Cheska. Siya ang may hawak ng mga digital signature namin.
Siya ang nagmamanipula ng lahat. Bes, huwag mo na kaming pahirapan. Malambing na sabi ni Cheska habang hinahawakan ng kamay ko. Ngunit mabilis ko itong iwinakse. Galit ang mga investors. Gusto nilang magdemanda. Sabi ni Rafael, baka mabulok ka sa kulungan, lalo na't hindi ka pa makakalakad para ipagtanggol ang sarili mo. Anong gusto nyo? Tanong ko sa pagitan ng mga ngit-ngit ng aking ngipin. Inilabas ni Rafael ang isang huling dokumento. Kailangan mong pirmahan ang deed of sale ng lahat ng shares mo sa Mercado Castillo Designs. Sa halagang ito, itinuro niya ang isang numero sa dulo. Napatawa ako ng mapait. Ang halagang nakasulat ay halos hindi sapat para bayaran ang operasyon ko. Gusto nilang bilhin ang 6 na taon ng buhay ko sa halaga ng isang lumang sasakyan. At kung hindi ako pipirma, hamon ko. Lumapit si Rafael. Ang mukha niya ay naging kasing tigas ng bato. Kung hindi ka pipirma, Lian, itutuloy namin ang kasong plunder at estafa laban sa'yo. Bukas na bukas din, may pulis na magbabantay sa labas ng kwartong ito. Isipin mo ang danggal mo. Isipin mo si Tia sa Bohol. Gusto mo bang makita kanya nakaposas habang nakasakay sa wheelchair? Napatingin ako sa labas ng bintana. Ang Cebu na itinuring kong tahanan ay tila naging isang malaking bitag. Wala akong pamilya rito, kundi sila at sila rin ang sumasaksak sa akin na yon. Ang bawat sentimo ng pera ko ay nasa kumpanya at ang bawat piraso ng ebidensya ay nasa ilalim ng kontrol nila. May hangganan ang lahat, Rafael. Bulong ko habang kinukuha ang ballpen. Akala niyo ba ay mananalo kayo sa ganitong paraan? Nanalo na kami, Lian. Nakangising sabi ni Cheska habang pinapanood akong lumagda. At sa susunod na linggo, ia-announce na ang bagong pangalan ng kumpanya, Castillo Mercado, ay mali pala, Castillo Salvador Designs na. Kinuha na namin ang pangalan mo, kukunin din namin ang lahat. Nang makaalis sila, naiwan akong mag-isa sa tahimik na kwarto. Ang hawak kong dokumento ay hindi lang napapatunay ng aking paghihirap, kundi ng aking pagkatalo. Wala na akong trabaho, wala na akong pera, wala na akong karangalan sa Cebu. Kinuha ko ang aking phone at tinawagan ng kaisa-isang taong alam kong hindi ako tatalikuran. Tia, sunduin niyo po ako. Gusto ko na pong umuwi sa Bohol. Ngunit sa likod ng aking isipan, may isang boses na bumubulong. Hindi pa ito tapos. Pinirmahan ko ang papeles, ngunit hindi ko isinuko ang aking pagkatao. Kung kailangan dumanas ako ng impyerno para lang makabangon, gagawin ko. Ang dagat sa pagitan ng Cebu at Bohol ay tila isang malaking pader na naghihiwalay sa aking nakaraan o sa aking madilim na kasalukuyan. Nakaupo ako sa aking wheelchair sa deck ng Fastcraft habang hinahampas ng malamig na hangin ang aking mukha. Pinanood ko ang unti-unting pagliit ng skyline ng Cebu. Doon ko iniwan ang 6 na taon ng aking pawis, ang aking mga disenyo, at ang lalaking akala ko ay makakasama ko at pambuhay. Ngayon, wala akong dala. Kutsi ang isang maliit na maleta, isang pusong durog, at isang binti na hindi ko pa kayang itapak sa lupa. Lian, uminom ka muna ng tubig, anak. Malambing na sabi ni Tia. Hinaplos niya ang aking balikat. Ang kanyang mga kamay ay magaspang dahil sa pagtatrabaho sa palengke, ngunit ang init nito ang tanging nagpapanatili sa akin sa katinuan. Salamat po, Tia. Pasensya na po at naging abala pa ako sa inyo. Bulong ko. Ang hiya na nadarama ko ay halos mas masakit pa sa operasyon. Umalis ako sa Bohol 6 na taon na ang nakakaraan na puno ng pangarap, nangangako na babalik ako para bigyan si Tia ng magandang buhay. Pero heto ako ngayon, bumabalik na talo, baldado at pinagtaksilan. Huwag mong isipin yan. Ang mahalaga, ligtas ka. Hayaan mo sila. May karma rin ang mga taong yan, sagot ni Tia, bagamat alam ko sa kanyang mga mata na nag-aalala rin siya kung paano namin itutuloy ang buhay. Nang dumaong ang barko sa Tagbilaran, tila bawat mata ng mga tao ay nakatuon sa akin. Ang bulungan ng mga kapitbahay na makarating kami sa aming maliit na barangay ay tila mga palaso. Diyos ko, si Lian ba yan? Yung arkitekto sa Cebu? Akala ko ba yayaman na yan doon? Bakit naka-wheelchair na? Sabi nila nagnakaw daw kaya pinatalsik ng boyfriend. Sayang ang ganda. Yumuko ako, pilit na itinatago ang aking mga luha.
Sa isang maliit na komunidad, ang chismis ay mas mabilis pa sa kidlat. Ang karanghalan na iningatan ko sa loob ng maraming taon ay tila naging abo sa isang saglit dahil sa mga kasinungalingang ikinalat ni na Rafael at Cheska. Pagdating sa bahay ni Tia, isang simpleng bahay na gawa sa kahoy at semento malapit sa pampang, ay agad akong dinala sa aking dating silid. Ang amoy ng tuyong dahon at dagat ay pamilyar, ngunit ang katahimikan ay nakakabingi. Kinagabihan, habang nakaupo ako sa balkona at nakatingin sa kadiliman ng dagat, dumating ang aming kapitbahay na si Maang Dodong. May dala siyang isang lumang bag na putikan at sira-sira. Lian, heto, nakuha ito ng pinsan ko sa busay noong isang linggo. Nahulog daw sa bangin malapit sa pinangyarihan ng aksidente mo. Sabi ni Mang Dodong habang inilalapag ang bag sa harap ko. Inisip ko na baka may mahahalagang gamit ka rito. Nanginig ang aking mga kamay habang binubuksan ang bag. Ito ang bag na dala ko noong gabi ng aksidente. Sa loob, nakita ko ang aking mga gamit na puno ng putik. Mga sketchpad na basang-basa, lipstick na durog, at ang aking wallet na wala ng lamang pera. Ngunit sa pinakailalim, naramdaman kong isang matigas na bagay, isang maliit na itim na aparato. Ang dashcam ng aking sasakyan. Basag ang lens nito at may mga gas-gas ang katawan, ngunit ang memory card slot ay tila buo pa rin. Tinitigan ko ito ng matagal. Ito ang saksi sa huling sandali bago mawalan ng kontrol ang aking sasakyan. Ito ang nakakita sa bawat galaw ko, bawat sigaw ko at bawat tunog ng makina bago ako mahulog sa bangin. Lian? Ano yan? Tanong ni Tia habang lumalabas ng pinto. Mabilis ko itong itinago sa ilalim ng aking unan. Wala po, Tia. Mga lumang gamit lang. Hindi ko pa kayang harapin ang katotohanan. Natatakot ako. Paano kung makita ko sa video na ako nga ang nagkamali? Paano kung ang aksidente ay talagang aksidente lang? Pero may isang bahagi ng aking isipan na sumisigaw. Hindi aksidente ang lahat, Lian. Alam mo ang naramdaman mo sa preno nung gabing yon? Niyakap ko ang aking mga binti. Tinitiis ang kirot na gumagapang mula sa aking tuhod hanggang sa aking puso. Sa gitna ng dilim sa Bohol, ang maliit na basag na dashcam na yon ang tanging hawak kong pag-asa. O, ang huling ebidensya na tuluyan ng wawasak sa akin. Ang bawat umaga sa Bohol ay nagsisimula sa huni ng mga ibon at ang amoy ng alat mula sa dagat. Ngunit para sa akin, ito ay paalala lamang ng aking kawalan ng silbi. Nakaupo ako sa tumba-tumba sa balkonahe, nakatingin sa aking binti na tila isang banyagang bahagi ng aking katawan. Ang bakal na nakakabit dito ay kasing lamig ng aking pag-asa. Lian, narito na ang iyong physical therapist, tawag ni Tia. Isang lalaking nasa unang bahagi ng 30 ang pumasok. Hindi siya mukhang typical na doktor na seryoso. Nakasuot siya ng simpleng polo shirt at may bitbit na bag. Siya si Dr. Mark. Noong una ko siyang makita, inasahan kong kaaawaan niya ako gaya ng ginagawa ng lahat. Ngunit mali ako. Magandang umaga, Lian. Handa ka na bang masaktan? Bungad niya, walang bakas ng biro sa kanyang boses. Sino ka para sabihin yan? Inis na sagot ko. Hindi mo alam ang nararamdaman ko. Tama ka, hindi ko alam. Pero alam ko na kung mananatili kang nakaupo dyan at iiyak. Hinding-hindi ka na makakalakad. Seryosong sabi ni Mark habang inihahanda ang kanyang mga kagamitan. Ang gamot ay nagpapagaling ng sugat, pero ang sarili mong kagustuhan ang magpapatayo sa'yo. Sa loob ng sumunod na 2 oras, dumanas ako ng impyerno. Bawat galaw na ipinapagawa ni Mark ay tila hinihiwa ang aking kalamnan. Pawis na pawis ako. Ang buhok ko ay dumidikit sa aking noo at ang mga luha ay hindi ko na napigilan. Ayoko na! Tama na! Sigaw ko sabay tulak sa kanyang kamay. Hindi mo ba nakikita? Nasasaktan ako! Tumigil si Mark, tumingin sa akin ng diretso at tumayo. Nasasaktan ka dahil buhay ka pa, Lian. Ang sakit ay senyales na lumalaban pa ang katawan mo. Pero kung gusto mong maging biktima habang buhay, sige, itigil na natin ito. Sayang lang ang pagod di Tia sa pagtitinda sa palengke para lang may maibayad sa akin. Natigilan ako. Lumigon ako sa bintana at nakita ko si Tia sa malayo. Naglalakad siya sa ilalim ng matirik na araw,
May pasa na mabigat na basket ng ista. Ang kanyang likod ay bahagyang kuba na dahil sa bigat. Ginagawa niya yon araw-araw para lang may pambili kami ng pagkain at kamot. Para lang may pambayad kay Mark. Isang matinding bugso ng hiya at pagmamahal ang dumanas sa aking dibdib. Ako, na tinuring na pinakamagaling na designer sa Cebu, ay heto, lagmamaktol, habang ang tanging pamilyang natitira sa akin ay halos mamatay na sa pagtatrabaho. Ulitin natin! Bulong ko, pilit na pinapahid ang aking mga luha gamit ang likod ng aking kamay. Ano yun? Tanong ni Mark. Sabi ko, ulitin natin, hindi ako susuko. Mas malakas na sabi ko. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang manipis na ngiti sa labi ni Mark. Yan ang gusto kong marinig. Nang matapos ang session, iniwan ako ni Mark ng isang tungkod. Huwag mong asahan na wheelchair lang ang sasakyan mo. Subukan mong tumayo, kahit 5 segundo lang bukas. Nang gabing iyon, matapos akong pakainin ni Tia at masigurong maayos na ang aking kalagayan, hinintay kong makatulog ang lahat. Sa ilalim ng dilim, kinuha ko ang dashcam mula sa ilalim ng aking unan. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis. Hinaplos ko ang basag na lens nito. Kung ang katawan ko ay kayang lumaban sa sakit, kailangan din ng isip ko na harapin ang katotohanan. Hindi sapat na makalakad ako muli. Kailangan kong malaman kung sino ang bumasag sa aking mga pangarap. Lalaban ako, Tia. Lalaban ako para sa atin. Bulong ko sa hangin. Hinawakan ko ang tungkod sa aking tabi. Sa loob ng kwartong iyon, sa gitna ng katahimikan ng Bohol, ang bawat kirot sa aking binti ay naging mitsa ng isang apoy na matagal nang nawala. Ang apoy ng paghihiganti at pagbawi sa aking danggal. Hating gabi na. Ang tanging tunog na naririnig sa loob ng maliit kong kwarto ay ang mahinang pag-ikot ng lumang electric fan at ang mahinang hampas ng alon sa labas. Gamit ang isang hiram na card reader mula sa pamangkin ni Dr. Mark, isinalpak ko ang memory card ng dashcam sa aking lumang laptop. Nanginginig ang aking mga daliri. Sana gumana ka. Bulong ko sa dilim. Sa loob ng ilang segundong paglo-load, tila tumigil ang pagtibok ng puso ko. Isang folder ang lumitaw, video. Binuksan ko ito at hinanap ang petsa ng aksidente. May 12, 2024. Ang unang video ay malinaw. Nakita ko ang dashboard ng aking sasakyan habang binabaybay ko ang madilim na kalsada ng Busay. Naririnig ko ang sarili kong humuhuni, masaya dahil sa pagkapanalo ng malaking kontrata. Maya-maya, tumunog ang aking telepono sa speakerphone. Lian! Nasaan na ang copy ng contract? Bakit wala sa folder ko? Boses iyon ni Rafael. Galit siya. Sumisigaw. Tila isang halimaw. Rafael, relax. Hawak ko ang original. Papunta na ako sa party. Sagot ko sa video. Mahinahon ang boses ko nun. Sinusubukang pakalmahin ang lalaking mahal ko. Hindi! Kailangan ko yan na yun din. Siguraduhin mong hindi ka magkakamali, Lian. Kung hindi, mawawala sa atin ang lahat. Patuloy ang kanyang pagsigaw, paulit-ulit na mga akusasyon na wala namang basehan. Sa video, nakita ko kung paano nanginig ang manibela dahil sa pagkabigla ko. Alam niyang nasa mapanganib na kurbada ako ng Busay, pero hindi niya itinigil ang pag-atake sa akin sa telepo. Pagkatapos, ang nakakangilong tunog. Screech! Sububukan kong magpreno bago ang kurbada. Ngunit sa video, narinig ko ang isang kakaibang singasing ng hangin. Isang tunog na hindi normal para sa preno ng sasakyan ko. Rafael, ang preno! Hindi kumakagat ang preno! Sigaw ko sa video. Narinig ko ang sarili kong paghingal, ang takot, ang huling sigaw bago tuluyang lumipad ang sasakyan sa bangin. Bog! Blag! Nagdilim ang screen. Ang camera ay tumilapon sa sahig ng sasakyan, pero nanatiling nakarecord. Ang sumunod na 5 minuto ay puno ng nakakangiting katahimikan, tanging tunog ng tumutulong likido at ang mahina kong pag-ungol ang naririnig. Ngunit hindi doon nagtatapos ang lahat. Narinig ko ang tunog ng mga yabag ng paa sa tuyong gahon. Malumalapit sa sasakyan. Hindi ito boses ng rescuer. Hindi ito boses ng nagmamalasakit. Sigurado ka bang patay na? Isang boses ng lalaki, mababa at malamig. Hulog na sa bangin, Ma'am Cheska. Tapos na ang trabaho.
Siguradong hindi na to makakaabot sa signing bukas. Sabi ng lalaki habang tila may kinukuha sa loob ng sasakyan. Nanigas ang buong katawan ko. Halos hindi ako makahinga. Cheska! Ang pangalang binanggit ng lalaki ay kay Cheska. Ang aking matalik na kaibigan. Ang babaeng itinuring kong kapatid. Siya ang nag-utos na isabotahe ang aking sasakyan. At si Rafael? Ang kanyang walang tigil na pagtawag sa akin sa telepo o ay hindi dahil sa kontrata. Ito ay para siguraduhing mawalan ako ng pukus sa kalsada habang papalapit sa kurbada kung saan alam nilang wala akong preno. Isang orchestrated murder. Isang planadong pagpatay. Niyakap ko ang aking sarili habang nararamdaman ang matinding panginginig. Ang luha ko ay pumatak sa keyboard ng laptop. Hindi lang nila ako ninakawan ng karira, sinubukan nila akong kitlin. Ang bawat tawa namin ni Cheska, ang bawat pangako ni Rafael, lahat ng iyon ay nakalunod sa dugo. Hayop kayo! Bulong ko sa gitna ng hikbi. Mga hayop kayo! Hinawakan ko ang aking bakal na binti. Dati, ito ang simbolo ng aking kahinaan. Ngunit ngayon, habang pinapanood ko ang madilim na screen ng laptop, naging simbolo ito ng aking galit. Pinatay nila ang lumang liyan sa bangin na iyon. Ngunit ang liyan na narito ngayon sa Bohol ay mayroon ng sandata. Ang video na ito ang magsisilbing tali na bibitay sa kanila. Hindi muna ako iiyak. Itinabi ko ang memory card sa loob ng isang maliit na locket na suot ko. Hinarap ko ang salamin sa aking kwarto. Kahit maputla at payat, ang aking mga mata ay nagniningas na. Rafael? Cheska? Akala niyo ay tapos na ako, sabi ko sa aking refleksyon. Pero maghanda kayo. Dahil sa bawat hakbang na gagawin ko sa tulong ng tungkod na ito, papalapit ako sa inyo. At sa pagkakataong ito, wala nang preno ang pagbagsak nyo. Hindi sapat ang galit. Ang galit ay emosyon na madaling makita, madaling basahin at madaling gamitin laban sa akin. Nung gabi, matapos ko mapanood ang video sa dashcam, tinuruan ko ang aking sarili na maging malamig. Kung gusto kong pabagsakin ang dalawang ahas na nanunuklaw sa akin, kailangan kong maging mas madulas at mas mapanganib kaysa sa kanila. Kinuha ko ang aking telepono at hinanap ang isang numero na matagal ko nang hindi tinatawagan. Si Jojo. Siya ang batang accountant na tinulungan ko nung muntik na siyang matanggal dahil sa maling audit ni Cheska. May utang na loob siya sa akin, at alam kong siya lang ang taong may sapat na access sa records ng kumpanya na hindi pa tuluyang nalalason ni Rafael. Hello, Jojo? Si Lian ito. Narinig ko ang mabilis na paghinga sa kabilang linya. Ma'am Lian? Diyos ko, ma'am! Akala ko kung ano nung nangyari sa inyo. Maraming balita rito sa kumpanya, hindi magaganda. Alam ko, Jojo, at kailangan ko ang tulong mo. Huwag kang mag-alala, hindi kita ipapahamak. Gusto ko lang malaman ang totoo. Sa loob ng sumunod ng 2 araw, palihim kaming nagpalitan ng mensahe at files ni Jojo. Ang mga impormasyong ipinadala niya ay mas masahol pa sa inaasahan ko. Hindi lang pala ang resort project ang linakaw nila. Binubulok na ni Rafael ang kumpanya mula sa loob. Ma'am, nakita ko sa internal ledger. Naglalabas si Sir Rafael na malalaking pondo para sa isang kumpanyang nagngangalang RC Prime Holdings. Bulong ni Jojo sa isang voice message. Chinek ko ang registration sa SEC. Ang owner? Ang nanay ni Sir Rafael. Walang kinalaman si Ma'am Cheska rito. Napangsi ako sa dilim. Kaya naman pala. Rafael, hindi ka lang pala taksil sa akin. Taksil ka rin sa partner in crime mo. Ginamit mo ang galing ni Cheska sa pagmamanipula ng pera para sa sarili mong interes. Habang si Cheska ang napapatakbo ng mga iligal na transaksyon sa kumpanya namin, si Rafael naman ay unti-unting hinihigop ang lahat ng kita patungo sa sarili niyang kumpanya. Isang exit plan na hindi alam ng aking matalik na kaibigan. Ngunit may mas matindi pa nga diskubre si Jojo. At ma'am, may naririnig akong usapan sa opisina. Nagpaplano sila ng isang grand gala sa susunod na buwan. Sabi ni Sir Rafael, gagamitin daw niyang pagkakataon yun para i-announce ang kasal nila ni Ma'am Cheska. Pero nakita ko ang mga papeles na pinapapirmahan niya kay Ma'am Cheska, mga special power of attorney na nagbibigay kay Sir Rafael ng buong kontrol sa lahat ng properties ni Ma'am Cheska. Doon ko naintindihan ang buong laro. Si Rafael ay isang linta.
Ginamit niya ang aking talino para itayo ang kumpanya. At ngayon, ay ginagamit niya ang obsession ni Cheska sa kanya para makuha ang huling sentimong pagmamay-ari nito. Isang peking kasal para sa isang totoong pagnanakaw. Rafael, balak mong iwanan si Cheska na duguan at walang-wala, gaya ng ginawa mo sa akin sa ospital. Jojo, makinig ka! Sabi ko sa telepo, noong boses ko ay matigas at walang alinlangan. I-save mo lahat ng dokumento ng RC Prime Holdings at siguraduhin mong may record ka ng bawat pirma ni Cheska sa mga papeles na ibinibigay ni Rafael. Huwag kang gagawa ng kahit anong kilos na makakapagpahalata sa kanila. Hayaan mo silang maging masaya sa kanilang mga kasinungalingan. Matapos ang tawag, humarap ako sa bintana at pinagmasta ng aking refleksyon. Masigla na ang aking kutis at bagamat may tungkod pa, kaya ako nang tumayo ng matuwid. Ang bawat impormasyong nakuha ko ay tila mga piyesa ng puzzle na unti-unting nabubuo sa aking isipan. Sila ay dalawang ahas na natutulungan para tuklawin ako. Pero hindi nila alam na maging sila ay nagtutuklawan na rin. Cheska, akala mo ay ikaw ang panalo dahil nakuha mo ang lalaki ko. Hindi mo alam, pinapataba ka lang ni Rafael para sa kanyang huling hapunan. Niyakap ko ang aking sarili. Isang mapait na saya ang gumagapang sa aking puso. Hindi ko na kailangan magpakagod para sirain sila. Ang kailangan ko lang gawin ay buksan ang kanilang mga mata sa katotohanan. Ang katotohanang pareho silang tuso, pareho silang traidor, at pareho silang walang puso. Magpakasaya kayo habang kaya nyo pa. Bulong ko habang nakatingin sa direksyon ng Cebu. Dahil kapag nalaman ni Cheska ang ginagawa mo sa kanya, Rafael, siya mismo ang hihila sa iyo pababa sa impyerno. At ako? Doon lang ako sa gilid, nakaupo at nanunood sa inyong pag-aaway. Ang gabi sa Bohol ay tahimik, ngunit sa loob ko ay may namumaong bagyo. Isang bagyong hindi hihinto hanggat hindi na ibabalik ang lahat ng sa akin, at hanggat hindi nagbabayat ang bawat ahas na sumira sa aking buhay. Ang buhangin sa dalampasigan ng Bohol ay hindi na gaanong mahirap lakaran. Gamit ang aking tungkod, dahan-dahan akong humahakbang, ninanamnam ang bawat kirot na unti-unti nang nagiging lakas. Kasama ko si Mark, ang aking doktor na naging saksi sa aking pagbangon. Lian, masyado kang mabilis, dahan-dahan lang. Paalala ni Mark habang nakasubaybay sa bawat kilos ko. Kailangan kong bilisan, Mark. Marami akong kailangang bawiin. Sagot ko nang hindi tumitingin sa kanya. Ang aking paningin ay nakatuon sa malawak na dagat. Iniisip ang distansya sa pagitan ko at ng mga taong sumira sa akin. Nang hapon ding iyon, pumunta ako sa isang malapit na sari-sari store at bumili ng isang bagong SIM card. Ito na ang oras. Gagamitin ko ang pinakamalaking kahinaan ni Cheska, ang kanyang kawalan ng tiwala at ang kanyang matinding obsession kay Rafael. Alam ko kung paano mag-asip si Cheska. Siya ay insecure, selosa, at laging naghahanap ng butas sa mga tao sa paligid niya. Gamit ang isang dummy account na ginawa ko, nagpadala ako ng isang mensahe sa personal na Viber ni Cheska. Ang profile picture ko? Isang simpleng logo ng isang travel agency. Good day, Miss Cheska Salvador. This is from Skyline Travel and Tours. Just wanted to confirm if Mr. Rafael Castillo wants to proceed with the business class booking to New York this coming July 20? The ticket is only for one person. Kindly settle the balance today. Thank you. Alam kong mababasa niya iyon agad. At alam ko rin na magtatanong siya kung bakit New York, bakit July 20. Ang petsa kung kailan dapat ay sisimulan na ang Phase 2 ng resort project. At igit sa lahat, bakit para sa isang tao lang? Hindi pa ako tumigil doon. Sinundan ko ito ng isa pang mensahe. Tila ba nagkamali ng pinagsendaan? Isang screenshot ng dokumento ng RC Prime Holdings na nakuha ko mula kay Jojo. Isang papel kung saan nakasaad ang pag-transfer ng halos 10 milyong piso mula sa account ng kumpanya namin patungo sa account ng nanay ni Rafael. Pinanood ko ang scene status sa aking screen. Pagkatapos ng ilang minuto, nagsimulang mag-type si Cheska. Bubura. Magta-type ulit. Bubura. Ramdam ko ang kanyang pagkalito at ang namumaong galit sa kabilang linya. Lian, anong ginagawa mo? Tanong ni Mark na kanina pa pala nakamasid sa akin mula sa pinto ng balkona. Nagtatanim lang ng binhi, Mark. Ang binhi ng pagdududa.
Malamig kong sagot. Ang tiwala ni na Rafael at Cheska ay parang isang bahay na gawa sa baraha. Isang pitik ko lang, guguho ang lahat. Kinagabihan hindi ako makatulog. Inisip ko kung ano ang nangyayari sa Cebu. Nakikita ko sa aking isipan si Cheska na pabalik-balik sa kanilang kondo, tinititigan si Rafael habang natutulog ito at taghahanap ng pagkakataon na buksan ang cellphone ng lalaki. Hindi nagtagal, nakatanggap ako ng tawag mula kay Jojo. Ma'am, nagkakagulo rito sa opisina kaninang hapon. Pumasok si Ma'am Cheska sa office ni Sir Rafael at nag-away sila. Narinig ko silang sumisigaw tungkol sa pera at sa flight booking. Anong sabi ni Rafael? Tanong ko, pilit na itinatago ang tuwa sa aking boses. Sabi ni Sir Rafael, error lang daw yun ng agency at ginagamit lang daw ang pera para sa investment sa lupa. Pero hindi naniwala si Ma'am Cheska. Nakita ko siyang umiiyak habang lumalabas. Salamat, Jojo. Ipagpatuloy mo lang ang pakikinig. Ibinaba ko ang telepo at huminga ng malalim, Cheska. Alam kong hindi ka titigil hanggat hindi mo nahuhuli si Rafael. At Rafael, alam kong gagawa ka ng paraan para pagtakpan ang mga kasinungalingan mo. Ang unang hakbang ay, tapos na. Napaghiwalay ko na ang kanilang mga damdamin. Ang susunod ay, ang pagwasak sa kanilang alyansa. Kinuha ko ang aking locket at hinaplos ang memory card sa loob. Hindi pa ito sapat, bulong ko sa dilim. Kailangan niyo pang maranasan ang mawala ng lahat gaya ng ginawa niyo sa akin. Samantala, sa Cebu, sa loob ng kanilang ngarang, yung master bedroom, dahan-dahang binuksan ni Cheska ang vault ni Rafael habang mahimbing itong natutulog. Sa ilalim ng mga makapal na folder, nahanap niya ang isang itim na envelope. Nang buksan niya ito, nanlamig ang kanyang buong pagkatao. Isang business class ticket patungong New York. Ang petsa, July 20. At ang pangalan sa ticket? Rafael Castillo lang. Walang Cheska Salvador. Walang asawang isasama. Walang kinabukasang nakalaan para sa kanya. Napahawak si Cheska sa kanyang bibig para hindi makagawa ng ingay. Ngunit ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak sa papel. Sa sandaling yon, ang galit ay mas nanaig kaysa sa pag-ibig. Sa loob của căn hộ sang trọng ở Cebu, bầu không khí đặc quánh sự ngột ngạt. Cheska ngồi trước bàn trang điểm, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ. Cô ta nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay mình. Thứ mà cô ta từng nghĩ là biểu tượng của chiến thắng, nhưng giờ đây trông giống như một chiếc còng tay lấp lánh. Darling, bakit kanyang ang tingin mo sa akin? May problema ba? Boses ni Rafael ang bumasak sa katahimikan. Lumapit siya sa likod ni Cheska, badat tay linvay ko ta. Cheska zatming, vai hoy ko lai. Wala, Rafael. Napagod lang siguro ako sa site kanina. Sigurado ka? Rafael narrowed his eyes. His reflection in the mirror was cold. Napapansin ko, nitong mga nakaraang araw, parang iniiwasan mo ako. Is it about the project? O baka naman nakikinig ka na naman sa mga tsismis na mga empleyado? Rafael, totoo ba? Cheska turned around, her voice trembling. May balak ka bang pumunta ng New York nang hindi ako kasama? At bakit ang daming pera ang nawawala sa kumpanya natin papunta sa account ng manay mo? Napatigil si Rafael. Isang sandaling katahimikan ang namayani bago siya dahan-dahang ngumiti. Isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Cheska, darling. Nagpapaloho ka na naman ba sa mga peking messages? It's a business strategy. Ang New York booking? It's for an investor meeting. At ang pera? Iniligtas ko lang ang pondo natin sa tax. Ginagawa ko ito para sa atin, para sa future natin. Hinalikan ni Rafael ang no ni Cheska. Yung nuhon do like ngat. Huwag kang praning, Cheska. Isipin mo, kung wala ako, nasaan ka? Ikaw ang may hawak ng accounts. Kung may mag-audit sa atin, ikaw ang unang makukulong. So stop asking questions and trust me. Maliwanag? Napatango na lang si Cheska sa takot. Rafael was gaslighting her, making her feel like she was the one at fault. Ngunit sa ilalim kong magdo, mamong ko suhan tu dapat daw nay na. Samantala sa Bohol, tinanggap ko ang isang tawag mula kay Jojo. Ma'am, lalong nagiging desperado si Sir Rafael. Pinipilit niya ang contractor na tapusin ang pundasyon ng resort sa loob ng 2 linggo. At ma'am, may nakita akong binalakas sa dokumento sa computer niya.
Isang legal defense strategy. Anong nakasulat, Jojo? Tanong ko habang nakatingin sa dagat. Nakasulat doon na kung sakaling magkaroon ng investigasyon sa aksidente niyo, ituturo niya si Ma'am Cheska na siyang nag-utos sa mekaniko. May mga peking chat logs pa siyang inihanda na tila galing kay Ma'am Cheska. Ilalaglag niya si Ma'am Cheska para iligtas ang sarili niya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking labi. Rafael, you are truly a monster. Ipadala mo sa akin ang file na yan, Jojo. Na yan din. Nang makuha ko ang dokumento, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Ipinadala ko ito sa personal email ni Cheska, Vityude, ang totoong plano ni Rafael para sa iyo. Sa Cebu, Cheska was about to sleep when her phone chimed. Binuksan niya ang email, "Fadakteng brightness because ko tayo legal defense do." Doon niya nakita ang bawat peking ebidensya na inihanda ni Rafael para ipakulong siya. Doon niya nakita kung paano siya gagamiting fall guy ng lalaking akala niya ay mahal siya. Ang takot ay naging put. Ang pagmamahal ay naging pagnanais na makaganti. Sa kalagitnaan ng gabi, habang ang ulan ay malakas na bumubuhos sa Bohol, biglang tumunog ang aking telepono. Isang unknown number. Sinagot ko ito, pero walang nagsasalita sa kabilang linya. Tangi mahihinang hikbi lang ang naririnig ko. Cheska? Bulong ko. Lian? Ang boses niya ay basag, puno ng pagsisisi at matinding takot. Lian? Ikaw ba yan? Tulungan mo ako. Patatayin ako ni Rafael. Ilalaglag niya ako. Patawarin mo ako, Lian. Patawarin mo ako. Nakahawak ako ng mahigpit sa aking tungkod. Nararamdaman ko ang panginginig ng boses ni Cheska. Ang boses của người bạn thân đã từng đẩy tôi vào chỗ chết. Giờ đây đang cầu xin sự thương hại từ tôi. Cheska, malamig kong sabi, huli na para sa tawad. Pero hindi pa huli para makuha natin ang hustisya. Anong gagawin ko? Tanong niya sa pagitan ng mga hikbi. Makinig ka ng mabuti, bulong ko. Mula ngayon, gagawin mo ang bawat sasabihin ko. Ang bitag ay nakahanda na, at ang dalawang ahas ay magsisimula ng maglapuno. Lian, patawarin mo ako. Hindi ko ginustong umabot sa ganito. Mahal ko lang si Rafael. Naniwala ako sa lahat ko kasinungalingan niya. Ang boses ni Cheska sa telepon ay punong-puno sa tweetvom. Nakahawak ako ng mahigpit sa aking tungkod. Ang aking mga buko ng daliri ay namumuti na. Cheska, huwag kang umiyak sa harap ko. Ang mga luha mo ay hindi makakapaghuga sa dugo sa binti ko. At hindi niyan maibabalik ang 6 na taon na ninakaw niyo sa akin. Anong gagawin ko? Lian, nakita ko ang folder sa laptop niya. May mga peking bank statements siya na nakapangalan sa akin. Kapag pumutok ang balita tungkol sa aksidente mo, ako ang ituturo niyang mastermind, Lian. Ayokong makulong. Huminga ako ng malalim. Pinapakalma ang mabilis na tibok ko tri-team. Gusto mong mabuhay, Cheska? Gusto mong makaligtas? Ibigay mo sa akin ang lahat. Ang original blueprints, ang login credentials ko RC Prime Holdings at ang recorded conversation nyo noong gabing ipapasabotahin nyo ang sasakyan ko. Alam ko ni-record mo yon para pang blackmail sa kanya. Napatigil ang hikbi ni Cheska. Paano mo nalaman? Dahil kilala kita, Cheska. Magkaibigan tayo mula noong bata pa tayo. Alam kong hindi ka gumagalaw ng walang insurance. Ibigay mo sa akin ang lahat ko yan at titiyakin kong hindi ka magiging nag-iisang mabulok sa kulungan. Isang kasunduan sa gitna ko impyerno. Hindi ko siya pinatawad, ginagamit ko lang siya. Gaya ng ginawa nila sa akin. Kinagabihan sa Bohol, ang langit ay balot kung makakapal na ulap. Ang malakas na kulog ay tila babala ng isang darating na panganib. Kasama ko si Tia sa loob ko bahay, nang biglang may huminto na itim na SUV sa tapat ko aming gate. Lian, may bisita ka yata, sabi ni Tia. Ang mukha niya ay puno ko pag-alala. Nang bumukas ang pinto sa sasakyan, lumabas ang isang figura na hinding-hindi ko malilimutan. Si Rafael. Nakasuot siya ng mamahaling suit. Tila ba hindi siya nasa isang simpleng baryo sa Bohol? Lumakad siya pumasok ng walang pasintabi. Ang kanyang mga sapatos ay tumatunog sa sahig na semento. Napakagandang lugar, Lian. Tahimik. Tamang-tama para sa isang taong retirado na.
Bungad niya, ang kanyang boses ay puno ko pangungutya. Inilapap niya ang isang folder sa lamesa. Pirman mo ito, Lian, at bibigyan kita kung karagdagang pera para pampaopera sa binti mo. Isipin mo si Tia. Gusto mo bang tumanda siyang nagtitinda kung isda habang ikaw ay nakasandal lang sa kanya? Huwag mong idamay si Tia rito! Sigaw ko. Kinuha ko ang ballpen at dahan-dahang lumagda. Ngunit sa ilalim ko aking bawat stroke, may isang lihim na ngiiti ang namumuo. Hindi niya alam, ang pirma na ito ang magsisilbing tiket niya patungong impyerno. Nang makaalis ang kanyang sasakyan, hinarap ko si Tia. Tia, kailangan nating mag-impake. Babalik tayo ng Cebu. Pero Lian, mas mapanganib kung mananatili tayong tupa sa harap kulubo, Tia. Panahon na para ipakita sa kanila na ang tupa ay natutong lumaban. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan si Dr. Mark. Mark, kailangan ko ang USB. Oras na para buksan ang bitad. Ang hangin sa Cebu ay hindi na kasing tamis ng dati. Pagbaba ko pa lang sa barko, ramdam ko na ang bigat ng lungsod na minsang naging saksi sa aking mga pangarap at ngayon ay saksi sa aking pagbabalik para sa isang huling pagtutuos. Hindi kami tumuloy ni Tia sa dati kong tinutuloyan. Sa tulong ni Mark, humanap kami ng isang maliit na pension house sa labas ng syudad, malayo sa mga mata ni Rafael. Lian, sigurado ka ba rito? Pwede pa tayong umatras. Bulong ni Mark habang iniaayos ang aking mga gamot sa ibabaw ng maliit na lamesa. Hindi na Mark, nandito na tayo. Ang umatras mayon ay parang pagpapakamatay na rin. Matatag kong sagot. Tinitigan ko ang aking binti. Masakit pa rin ito, lalo na't pinuwersa ko ang paglalakad nitong mga nakaraang araw. Pero ang bawat pintig ng kirot ay nagsisilbing paalala ng lahat ng nawala sa akin. Nang gabing iyon, sa isang madilim na sulok ng isang lumang simbahan sa downtown Cebu, nakipagkita ako kay Cheska. Nakasuot siya ng malaking sunglasses at scarf para itago ang kanyang muka. Nang humarap siya sa akin, napansin ko ang isang pasa sa kanyang braso na pilit niyang itinatago. Sinasaktan ka na ba niya? Tanong ko. Ang boses ko ay walang bahid ng awa, tanging purong obserbasyon. Napayo ko si Cheska. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang iniyabot sa akin ang isang maliit na USB drive. Gusto na niyang tapusin ang lahat, Lian. Pagkatapos ng groundbreaking bukas, lilipad na siya pa New York. At ang mga dokumentong nasa USB na yan ang magpapatunay na ako ang ginawa niya treasurer ng lahat ng illegal na pondo. Ilalaglag niya ako, Lian. Pinirmahan ko ang mga yan dahil naniwala ako sa kanya. Huli na ang pagsisisi, Cheska. Pero ang USB na ito, sigurado ka bang narito ang record ng pag-uusap niyo noong gabing yun? Tumango siya, ang mga luha ay nagsimulang pumatak. Nariyan lahat, pati ang usapan nila ng mekaniko. Lian, please, iligtas mo ako. Sabihin mo sa pulis na napilitan lang ako. Tinitigan ko siya ng matagal. Ang hustisya ay hindi namimili ng ililigtas, Cheska. Pero ang USB na ito ang magsisiguro na hindi lang ikaw ang babagsak. Pagbalik ko sa pension house, binuksan ko ang file. Narinig ko ang boses ni Rafael, malamig, kalkulado, at walang puso. Gawin mo ang preno. Siguraduhin mong hindi siya makakarating sa dulo ng kalsada. Bayad na ang pamilya mo. Gawin mo lang ang trabaho mo. Napatakip ako sa aking bibig. Kahit alam ko na, ang marinig ang aktwal na utos ng pagpatay sa akin ay tila isang kutsilyo muling humihiwa sa aking puso. Lian! Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Mark. Ang mukha ay puno ng kaba. Kailangan nating umalis dito. Ngayon din. Bakit? Anong nangyari? Nakita ko ang mga tauhan ni Rafael sa ibaba. Mukhang na-trace nila ang sasakyan na hiniram ko. Alam nilang nandito ka. Mabilis kong kinuha ang USB at ang aking tungkod. Ramdam ko ang adrenaline na dumadaloy sa aking katawan. Ngunit bago pa kami makalabas ng pinto, narinig namin ang mabibigat na yabag sa pasilyo. Lian! Alam ko nandiyan ka. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Boses yon ng isa sa mga tauhan ni Rafael, ang lalaking madalas kong makita sa site noon. Mark, ang bintana! Turo ako sa fire escape. Sa gitna ng ulan at dilim, pilit naming binaybay ang madulas na hagdan. Ang bawat hakbang ko ay parang pagpunit sa aking kalamnan, pero hindi ako pwedeng tumigil.
Nang makababa kami, mabilis kaming sumakay sa sasakyan ni Mark at humarurot palayo. Saan tayo pupunta? Tanong ni Mark. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit ang hawak sa manibela. Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang aking nanginginig na katawan. Tumingin ako sa orasan. Alauna na ng madaling araw. Sa loob ng 8 oras, magsisimula na ang groundbreaking ceremony. Sa site, bulong ko. Doon tayo magkatago. Doon ko tatapusin ang lahat. Lian, delikado! Siguradong puno ng guards ang site ni Rafael. Iyon ang akala niya, Mark. Pero bukas, ang buong media ng Cebu ay nandoon. Hindi niya ako pwedeng saktan sa harap ng maraming tao. Iyon ang tanging pagkakataon ko. Hinitit ko ang aking hininga habang nakatingin sa malayo. Bukas, muling tatayo ang isang Lian Mercado sa harap ng mundo. Hindi bilang isang biktima, hindi bilang isang talunan, kundi bilang isang babaeng handang sunugin ang lahat para lang makuha ang katotohanan. Rafael, akala mo ay nakuha mo na ang huling pirma ko. Pero hindi mo alam, ang pirma na yon ang magiging warrant of arrest mo. Nagniningning ang malawak na site ng Azure Bay Resort sa ilalim ng matirik na sikat ng araw sa Cebu. May mga puting tolda, mamahaling catering, at mga naglalakihang speaker na nagpaputugtog ng masayang musika. Ang bawat sulok ay puno ng mga taong nakabarong at gown, mga investors, politiko, at mga kilalang tao sa media. Sa gitna ng entablado, nakatayo ang isang higanting screen na nagpapakita ng 3D render ng resort. Ang disenyong ako ang gumawa. Ang pangarap na ako ang bumuo. Sa gilid ng entablado, nakita ko si Rafael. Napakagwapo niya sa kanyang suot na asul na suit, nakangiti habang nakikipagkamay sa mga opisyal ng gobyerno. Sa tabi niya ay si Cheska, balot ng isang mamahaling cocktail dress. Pero kahit ang pinakamakapal na makeup ay hindi maitago ang panginginig ng kanyang mga labi at ang takot sa kanyang mga mata. Lian, handa ka na ba? Bulong ni Mark sa tabi ko. Nakasuot siya ng formal na barong. Ang kanyang presensya ang nagbibigay sa akin ng lakas na hindi kayang ibigay ng anumang gamot. Handa na ako, Mark. Oras na para bawiin ang lahat, sagot ko. Hindi ako naka-wheelchair. Hawak ko ang isang eleganteng tungkod at sa bawat hakbang ko patungo sa harap ng entablado, nararamdaman ko ang pagtingin ng mga tao. May mga bulungan, may mga nagulat. Lian Mercado? Yung dating partner ni Castillo? Akala ko ba baldado na yan? Eksaktong umakyat si Rafael sa podium para magsalita. Good afternoon, everyone. Today, we mark the beginning of a legacy. This resort is not just a building. It is a symbol of hard work, vision, and sacrifice. Huminto siya at lumingon kay Cheska ng may peking tamis. At hindi ito magiging posible kung wala ang suporta ng mga taong tunay na nagmamahal sa pangarap na ito. Isang malakas na palakpakan ng umalingaw. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, humakbang ako palapit sa harap ng stage. Isang magandang hapon sa inyong lahat? Malakas kong sabi, sapat na para marinig ng mga mikropono sa harap. Natigil ang palakpakan. Nabitawan ni Rafael ang kanyang hawak na papel. Ang kanyang mukha ay biglang namutla, tila nakakita ng isang multo. Lian? Anong ginagawa mo rito? Security! Huwag kang magmadali, Rafael. Narito ako para saksihan ang sakripisyo na sinasabi mo. Sabi ko habang dahan-dahang umaakyat sa hagdan ng entablado. Ang bawat tunog ng aking tungkod sa kahoy na floor ay tila isang countdown para sa kanyang pagbagsak. Lian, umalis ka na rito! Huwag kang gumawa ng gulo! Sigaw ni Cheska, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Humarap ako sa madla. Sa mga kamera ng media na ngayon ay nakatutok na sa akin. Ang resort na ito ay binuo sa itaas ng mga kasinungalingan. Rafael Castillo, sasabihin mo ba sa kanila kung paano mo nakuha ang proyektong ito? Sasabihin mo ba kung paano mo pinlano ang aksidente ko sa busay para lang makuha ang buong kontrol? Nababaliw ka na. Wala kang ebidensya. Sigaw ni Rafael. Ang kanyang mapagpanggap na aura ay unti-unti nang naglalaho. Ebidensya? Mumiti ako. Lumingon ako sa tech booth kung saan naroon si Jojo. Isang tango lang ang ibinigay ko. Biglang nagbago ang imahe sa higanting screen. Nawala ang 3D render ng resort. Sa halip,
isang madilim na video ang lumabas. Ang audio ay umalingaw-ngaw sa buong site. Ang boses ni Rafael, malinaw at malupit. Gawin mo ang preno. Siguraduhin mo hindi siya makakarating sa dulo ng kalsada. Bayad na ang pamilya mo. Gawin mo lang ang trabaho mo. Natahimik ang buong paligid. Ang mga investors ay nagkatinginan. Ang mga camera ay nagsimulang mag-flash ng mabilis. Hindi yan totoo! Deepfake yan! Manipulado ang audio na yan! Sigaw ni Rafael habang sinusubok ang abutin ng mga kable sa gilid ng stage. Ngunit hindi natapos doon. Ang sumunod na lumabas ay ang mga dokumento ng RC Prime Holdings, ang mga bank transfers patungo sa account ng kanyang ina, at ang legal defense plan niya kung saan ilalaglag niya si Cheska bilang mastermind. Rafael? Totoo ba ito? Boses iyon ni Cheska. Humagulgol na siya sa gitna ng entablado. Totoo bang ipapako mo ako sa krus para iligtas ang sarili mo? Ikaw ang nagutos sa akin. Ikaw ang nagsabi na kailangan nating mawala si Lian. Tumahimik ka, Cheska, lumingon si Rafael at itinaas ang kanyang kamay, akmang sasampalin ng babae sa tindi ng galit at desperasyon. Bago pa dumapo ang kanyang kamay, mabilis na humarang si Mark at hinawakan ang braso ni Rafael. Huwag mong subukan, Castillo, tapos na ang palabas mo. Sa sandaling yon, pumasok ang mga operatiba ng NBI at pulisya sa site. Rafael Castillo, you are under arrest for attempted murder, estafa, and large-scale fraud. Cheska Salvador, kailangan mo ring sumama sa amin para sa investigasyon. Nanlambot ang mga tuhod ni Rafael. Napaluhod siya sa gitna ng entablado, ang kanyang mamahaling suit ay nadikitan ng alikabok. Ang taong minsang itinuring kong Diyos ng aking mundo ay heto ngayon, isang talunang kriminal na pinapanood ng buong lungsod. Lumapit ako sa kanya, dahan-dahan. Tumingin ako ng diretsyo sa kanyang mga mata na ngayon ay puno ng put at pagsisisi. Sabi mo, Rafael, ang resort na ito ay simbolo ng sakripisyo. Bulong ko, sapat na para siya lang ang makarinig. Tama ka. Pero hindi ko sakripisyo ang kailangan. Ang kalayaan ko ang naging kabayaran ng iyong pagbagsak. At sa pagkakataong ito, ako na ang lalakad palayo habang ikaw ang mananatiling nakakulong sa madilim na mundo na ikaw mismo ang bumuo. Tinalikuran ko siya. Lumakad ako pababa ng entablado. Bawat hakbang ko ay mas matatag kaysa sa nauna. Ramdam ko ang mainit na sikat ng araw, ang malayang hangin, at ang kamay ni Mark na nakaalalay sa akin. Sa likuran ko, narinig ko ang pag-click ng posas at ang huling sigaw ng desperasyon ni Rafael. Pero hindi na ako lumingon. Dahil ang hustisya, gaya ng paglalakad, ay nagsisimula sa isang matapang na hakbang patungo sa katotohanan. 6 na buwan ang mabilis na lumipas matapos ang kaguluhan sa Azure Bay. Ang sikat ng araw sa Cebu ay tila mas maliwanag na ngayon, hindi na kasing bigat at kasing dilim na mga nagdaang taon. Nakatayo ako sa loob ng hukuman, suot ang isang simpleng puting blazer habang hinihintay ang huling hatol ng batas. Hahatulan na nasasakdal na si Rafael Castillo ng pagkakabilanggo ng 12 hanggang 20 taon para sa kasong attempted murder at qualified theft. Bigkas ng hukom. Ang boses nito ay umalingaw-ngaw sa buong silid, tila isang huling tuldok sa isang mahabang kabanata ng sakit. Nilinggon ko si Rafael. Wala na ang kislap sa kanyang mga mata. Wala na ang mapagmataas na tindig. Nakayoko siya. Ang kanyang mga balikat ay bagsak habang pinupusasa ng mga pulis. Sa tabi niya, si Cheska ay humahagulgol din. Bagamat mas maikli ang kanyang hatol dahil sa kanyang pakikipagtulungan sa investigasyon. Hindi ako nakaramdam ng galit. Wala ring saya. Ang tanging nararamdaman ko ay isang malalim na katahimikan. Ang hustisya ay hindi laging matamis. Minsan ito ay payapa lang. Nang lumabas ako ng korte, sinalubong ako ng maraming reporter. Ngunit hindi na ako ang baldadong biktima na pinagsismisan noon. Ako na si Lian Mercado, ang arkitekto na nagtagumpay laban sa lahat ng pagsubok. Miss Mercado, ano ang plano niyo sa Azure Bay Resort? Tanong ng isang reporter. Ngumiti ako ng bahagya. Ang Azure Bay ay hindi na lamang isang marangyang resort. Mula ngayon, ito ay tatawaging Mercados Haven. Bahagi ng kita nito ay mapupunta sa isang foundation para sa mga biktima ng aksidente na walang kakayahang magpagamot. Gusto kong ang bawat pundasyon ng gusaling iyon ay magsilbing pag-asa para sa iba. Pagkatapos ng press conference,
Bumalik ako sa Bohol. Doon, sa dalampasigan, kung saan nagsimula ang bawat masakit na hakbang ko sa buhangin, doon ko gustong tapusin ang aking laban. Naglalakad ako sa pampang ng walang tungkod. Bagamat may bahagyang pilay pa rin at kailangan ng dahan-dahang pagkilos, ang bawat hakbang ko ay ramdam ko. Ang init ng buhangin, ang malabig na tubig na humahaplos sa aking mga paa. Ito ang kalayang ipinagkait nila sa akin noon. Ang kalayang binawi ko ng may kasamang danggal. Lian! Tawag ng isang pamilyar na boses. Lumingon ako at nakita ko si Mark na naglalakad patungo sa akin. May dala siyang 2 baso ng buko juice at ang kanyang paboritong niti na laging nagpapakalma sa akin. Masyado ka na namang malayo sa bahay. Baka mapagod ang binti mo. Paalala niya habang tumatabi sa akin. Ayos lang ako, Mark. Sa totoo lang, ngayon ko lang naramdaman na talagang malakas na ako. Sagot ko. Huminga ako ng malalim, ninanamnam ang amoy ng dagat. Salamat, Mark. Sa hindi mo pagbitaw nung mga panahong ako mismo, gusto ko nang bumitaw sa sarili ko. Hinawakan ni Mark ang aking kamay. Hindi ito gaya ng pagkakahawak ni Rafael na puno ng kontrol at interes. Ang hawak ni Mark ay banayad, tapat at may respeto. Hindi mo ako kailangang pasalamatan, Lian. Ikaw ang gumawa ng lahat ng ito. Ikaw ang tumayo, ikaw ang lumaban. Ako lang ang saksi sa galing mo. Naupo kami sa buhangin habang pinapanood ang paglubog ng araw. Ang langit ay nagkulay kahel at lila. Isang perepektong painting na walang anumang blueprint na makakapantay. Naalala ko ang 6 na taon ko sa Cebu. Ang pagsisikap, ang pagtataksil, at ang malubhang aksidente. Noon, akala ko ay katapusan na ng lahat nang mawalan ako ng kontrol sa preno sa dulas ng kalsada ng Busay. Pero ngayon ko lang naintindihan. Kailangang mabasag ang lumang ako para mabuo ang mas matatag na bersyon ng aking sarili. Ang pag-ibig, ang karera, at ang karanghalan. Lahat ng ito ay maaaring nakawin ng mga tao. Ngunit ang tibay ng loob at ang katotohanan, hinding-hindi yon makukuha ng sinuman. Anong iniisip mo? Tanong ni Mark. Iniisip ko na ang sarap palang lumakad nang walang iniisip na may humahabol sa'yo. Ang sarap lumakad nang alam mo ang bawat hakbang mo ay patungo sa tamang direksyon. Bulong ko. Niyakap ko si Tia na makauwi kami sa bahay. Wala na siyang basket ng isda. Siya na ang napapatakbo ng aming maliit na negosyo sa Bohol na itinatag ko para sa kanya. Ang utang na loob ko sa kanya ay hindi mababayaran ng pera, kundi ng kapayapa ang ibinibigay ko sa kanya ngayon. Tiningnan ko ang huling pagkakataon ng aking locket. Inalis ko ang memory card mula rito at inilagay sa isang kahon ng mga alaala. Hindi ko na kailangang panuuri ng video na yon para maalala ang aking lakas. Ang bawat hakbang ko sa araw-araw ay sapat na ebidensya. Ang kwento ko ay hindi lamang tungkol sa isang babaeng pinagtaksilan. Ito ay kwento ng isang babaeng piniling bumangon, lumaban, at muling mahalin ang sarili sa gitna ng pagkawasak. Ang Azure Bay ay nakatayo na, ang hustisya ay nakamit na, at sa wakas, ang puso ko ay malaya na. Sa ilalim ng maliwanag na buwan sa Bohol, alam ko na ito na ang huling pahina ng aking hapis at ang unang pahina ng aking tunay na kaligayahan.